Ang Kalangaman Island ay isang sandbar na matatagpuan sa dagat sa pagitan ng Leyte at Cebu sa Visayas Archipelago ng Pilipinas. Ito ay nasa layong 10 kilometro sa kanluran ng bayan ng Palumpon, Leyte. Nakuha nito ang pangalan mula sa salitang lokal na langgam na nangangahulugang ibon o manok. Sinasabing kahugis ito ng isang ibong walang balahibo kapag nabubuo ang sandbar. Pinaniniwala ang dating tirahan ito ng mga migratoryong ibon. Ang isla ay isang mahalagang puok ng pagpaparami para sa lokal na ekosistema. Gayon din, isang kilalang atraksyong pangturismo. Ang isla ay pag-aari ng LGU ng Palumpon. So tara, samahan nyo kaming ma-experience ang ganda ng Kalangaman Island. Let's go! So what's up mga choy? Meron na naman tayong another adventure mga choy. So this time we're going to Palumpon, Leyte. Puntahan natin yung isa sa pinakamagandang island doon, Kalangaman Island. So nandito pa lang kami sa Baybay papuntang Ormoc, tapos Ormoc to Palumpon, medyo malayo-layo pa raw yun, sabi ni Google Maps. So tara, sama tayo, pasyal tayo ng Kalangaman Island. So oras natin is 5:08 in the morning at andito pa tayo sa Baybay. Tapos medyo makulimlim yung kalangitan, pero sana wag umulan, ganito lang para maganda yung biyahe natin. So let's go, sama tayo sa another adventure. Island naman tayo, tapos doon tayo magka-camping. Overnight tayo. Sana pwedeng mag-overnight doon, kasi wala akong masyadong makita sa internet na information about overnight, tapos magkano yung babayaran, ganun. So i-figure out na lang natin pag nandun na tayo. So, and thank you nga pala sa asawa ko, si Mami Teresa Newton, dahil pinapayagan mo kong magmotor, mag-explore. Hindi ko magagawa to kung wala ka. So thank you, Me. And then kita tayo doon mamaya mga choy, kasi medyo madilim pa. So good morning mga choy. Time check 5:40 in the morning. So andito na tayo sa Ormoc. So meron tayong Google Maps kasi hindi ko alam saan yung daan papuntang Palumpon. So Google Maps na lang tayo. So yun, update lang, dito tayo sa Ormoc. Dito na tayo liliko kasi yan eh, parang ano yan eh, papuntang Tacloban yan eh. So dito tayo, left turn dito sa may rotonda nila, yun yung Robinson. So dito pala tayo. I think ito na yun. Walang joto si ano, Google Map, kung saan saan kami pinadaan, no? Nawala pa kami. Ito bagong daan to eh, I think. So sumusunod lang kami kay Google.
Dalawa pala yung daan papuntang Palumpon. So dito kami tinuro. So ewan ko, maputik pa. Uy. Uy. Eh. Uy. Tapos yung gulong natin, pang ano to road tire. Anak sa kanding ka. Google Maps. Andulas. Saan mo ba kami pinapadaan, Google Maps? Ang putik. Uy. So update ko na lang kayo kung tama. Bundok na tong dinadaanan namin Update ko kayo mamaya. So yun, update. Andito na tayo sa highway finally. Anak ng siopaw. Yung pinadaanan pala ni Google Map sa bundok pala yun. Grabe. Tapos rough road pa. Kinakabahan na ako kung puro rough road yung madadaanan namin. Malayo na kami. Nasa bundok na kami. Buti yung Tagos pala nun nasa highway na. Ito, malapit na kami sa Palumpon. So thank you Lord. Never trust Google Map. So see you there in Palumpon mga choy. So andito na tayo sa Palumpon. First time natin dito. Welcome to Palumpon. Ayan Palumpon North Central School. Sundan lang natin si Google. Pala yung Palumpon Leyte. So punta na tayo doon sa tourism. Hanapin natin yung tourism ng Palumpon kasi doon yata yung kukuha ka ng doon yata yung sakayan ng bangka papuntang Kalanggaman. So sundan na natin si Google Maps.
So yun, finally, meron na kami cottage. So, ito yung cottage namin. Ocean view. Tapos dito namin nalagay yung tent namin. Isa. Set up na natin yung tent. Let's go. Okay, let's go. So ito na yung tent natin. Yun o, ocean view. With the sandbar view there. So inflate naman natin yung bed. So tapos na yung bed natin. Tapos na yung tent natin. Inflate naman natin yung bed natin. So meron tayo ditong pump na maliit. Okay. Cute lang. Okay, let's go. Kalangaman Island, Riza. So dun yung sandbar. Hindi pa siya kita kasi hindi pa masyadong low tide. Ano? Mahaba daw yun eh. Doon papunta. Pero malapit lang mag low tide. So no, daming tao. Full. Ito. Punong-puno yung cottage. So buti nakakuha kami. Buti maaga kaming dumating dito. Nakapag-reserve kami ng cottage. So meron kaming cottage. Ito. Tapos dyan lang yung dagat. Grabe, sobrang linaw ng dagat. Sobrang sarap maligo dito. So yun yung mga nag detour lang umuwi na hanggang alas 3 lang sila. So yung mga naiwan dito mga overnight na yan, marami pa rin. So mamaya puntahan natin yung sandbar. Chill muna tayo, chill. So maligo muna tayo. Ito yung sand dito sa Kalangaman Island, oh. Pino naman. Ito ba ni? Pino. Tapos doon mga bato. Nakikita mo yung sandbar, oh. Yun. Tara. Ligo muna. Dito pala na side, mga bato pala siya, oh. Kita na yung bato kasi low tide. Ayan. Mga bato. Tapos doon na side yung sand.
So doon nila advice na maligo ka. So dito, snorkeling lang daw dito. Ano? Uy! Saka madulas. Ayan, kita na yung sandbar, oh. Daming tao. Ganda ng buhangin dito sa Kalangaman. Pino, kaputi. Ang daming tao. Maya paliparan natin ng drone para makita natin kung gaano kaganda yung sandbar. Whoa, 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 yeah, whoa, 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 yeah. Feel the rhythm, let it flow in the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low, island vibes, let your troubles go. From the mountains to the sea, a place where the heart runs free. Feel the love, feel the unity. In this land of sweet harmony. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Dancing under the starry night. Music strong, it feels so right. No more stress, no more fight. Just good vibes, pure delight. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Lift your voice, raise your hand. Together we'll make a stand. Peace and love across the land. Like waves upon the golden sand. Feel the rhythm, let it flow. In the breeze where the palm trees grow. Sunshine high, waves so low. Island vibes, let your troubles go. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Biglang lumakas yung ulan. Yung tent namin basang-basa na. Yun, eh. Tapos kami rin ni Risa basang-basa na. Meow 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 meow. Life of a camper. So okay lang. I'm gonna survive this. So, kanina pa to mga alas 11 umulan ng malakas. So lahat dito yung mga nakatent lahat ng silabasan kasi yun nga, basang basa. Hindi kinaya ng tent yung ulan na malakas. So yung kasama rin namin dito, katabi namin na tent, basa rin sila. So kami na Risa, nandito kami sa may cottage namin na maliit.
Hopefully, hinto na yung ulan. At makatulog na kami kasi alas 9 yung bangka bukas. So yun yung situation. Oh, good morning mga choy. So maulan, medyo mahangin at maulan pa rin konti. So dito na lang ako natulog sa may cottage namin. Tapos si Risa dun sa tent. Kasi nga binagyo kami kagabi. Grabing lakas ng ulan. So supposed to be dito yung sunset this side. Sunrise pala. Pero yung kulang kung makikita ba natin kasi mahangin tsaka maulap nga. So yun, ito yung sitwasyon namin. Buhay campers, buhay camping. So tayo natin mamaya mga alas 4 pa naman eh. Siguro mamaya mga alas 5. Tingnan natin kung liliwanag ng konti para makita natin yung sunrise. So yun, diba yun eh. So yun, time check. It's 5:14 in the morning. At umuulan pa rin. So okay naman. Maganda dito sa Kalangaman. Tahimik. Bawal yung nagdadala ka ng malalakas ng sounds. Tapos malinis. Maganda siya talaga. Tapos ang ganda ng sandbar. Tapos pwede ka ritong mag jet ski, mag kayak, mag snorkeling. Merong pinaparintahan ng mga goggles dito. So hindi nyo na kailangan na magdala ng goggles. Pero kung meron kayo, syempre dalhin nyo na rin, diba? So ano pa ba, hindi pa tayo nakalibot sa Kalangaman kasi ang gabi kahapon medyo na busy tayo. So balak natin maglibot ngayon dito. Puntahan natin yung other side ng Kalangaman. Tingnan natin yung dulo nito. Pero umuulan pa rin. Balak ko sana ngayon na hindi naman ngayon umaga. Pero umuulan. So yun. So yung bayad dito sa Kalangaman is pagdating mo doon sa may Palumpon Tourism, iba yung day tour na office na pupuntahan mo. Kaya iba rin yung overnight. So yun, hiniwalay nila para hindi masyadong maraming tao. Tapos punta mo doon, magbabayad ka ng para siyang entrance fee sa island, or ano ba yun tawag doon, parang siyang basta parang magbayad ka sa, parang sa LGU babayad ka. Yung nabayaran ko is dito 450, 520 yung nabayaran ko. So
So yun, ilalagay ko na lang yung yung rate nila kasi may iba-ibang rate sila. Iba yung sa tourist, iba yung taga Palumbon talaga. Tapos iba naman yung hindi ka taga Palumpon. So iba-iba yung rate, ilalagay ko na lang. So iba yung babayaran mo doon, tapos iba rin yung babayaran mo sa bangka. So bayad ka rin sa bangka. Yung binayaran namin ni Risa is 420. Ewan ko kung tag 210 ba isa. Basta 420 yung binayaran namin. Hindi ko alam kung may discount ba yung student or minor. Basta binigyan lang kami ng papel. Tapos yung sa amin 420. Tapos pagdating mo sa island, wala ka nang babayaran. Kumbaga yung binayaran mo dun sa tourism, yun na yata yung entrance dito sa island. So yung babayaran mo na lang dito pag kumuha ka ng cottage or kumuha ka ng table or chairs, yun yung babayaran mo. Hindi naman mahal dito. Yung ito, kubo namin is 375 lang. Tapos may CR sila rito, kaso nga lang yung tubig galing sa dagat. So ano pa ba, may store din dito, kaso nga lang syempre expected mo na nasa island ka, mahal talaga. Yung Red Horse nila is 220 isa. So kung kaya mo namang magdala ng beer mula doon sa mainland, so magdala ka na. Tapos magdala ka rin ng fresh water kasi walang fresh water dito. So yun, ang ganda rito, dami sulit. Pag pumunta kayo, puntahan nyo to. Puntahan nyo to, hindi naman. Tapos ano pala, pag nag overnight ka, alas 10 yung loading nila. Pero mas maganda pag maaga ka kasi mauuna ka sa listahan. Tsaka una kayong makasasakay sa bangka. Pero alas 10 yung mga bangka na maglo-load sa inyo papunta dito sa island. And hindi ko alam kung pag detour ka, kasi sa kabila ngayon, pag detour ka, magkano yung bayad doon. Kasi hindi na kami pumunta doon kasi overnight nga kami. Pag detour ka, parang maaga yata sila kasi pagdating namin mga alas 7, may mga umaalis na papunta dito sa island. So yun yung yung dala ka ng pagkain, syempre walang pagkain dito. And ano pa ba, basta maganda rito. Ito, thumbs up sa akin yung Kalangaman Island. Tsaka yung pinakagusto ko rito, bawal sa kanila yung maiingay na sounds. Pwede naman mag-sounds yung maliit lang na speaker, pero pag malaki bawal. Orient naman kayo ano yung mga bawal dito gawin sa island. So makakatulog ka talaga ng maayos. Pero kami nga lang, siyempre umulan kagabi, pero okay lang, part naman ng camping yun. Kung campers ka talaga, hindi ka na magre-reklamo pag ganyan kasi alam mo na yun, part ng pagka-camping yung ganyan. So ang dami rin namin dito. Pag Sabado, ang daming tao. So, pag nandun kayo sa my tourism, siyempre magbaon ka ng pasensya. Yun nga lang, yung tourism office nila may aircon pero hindi pinagana, kaya mainit yung tourism office.
So yun, sobrang ganda ng ikan. Tingnan mo naman oh. So may CR din dito. Ito pala yung tinatawag nilang west side. May sign doon. Tapos may bahay. Natin. West side. Alin pala ito. May sandbar wala dito. Tapos may tree house. Uy, window. May sandbar din pala dito sa kabila. Pero sabi nila mas maganda talaga doon sa west side, so east side. Ito yung dulo. Ganda rin. May rainbow. Yun ang mga bato-bato rito. Pero maganda rin dito ah. Yun yung bato niya oh. Uy, bawal magpaa. So yun, nagpakita na yung araw. Whee! So maganda rin yung west side. Pero yun nga, yung beach nila bato-bato, kaya wala siguro nagka-camp dito. Pero tahimik dito. Kung gusto mo ng tahimik, kayo lang dito kayo. Sacrifice nga lang yung beach. So yun, tapos na yung island tour natin dito sa Kalangaman Island. So i-impake na tayo ng mga gamit natin kasi alas 9 yung pick up ng bangka.
malayo pa tayo eh. 3 hours pa yung biyahe natin pa uwi. So ay hindi pala, kain muna. Kain, tapos luto tayong pagkain, tapos kain, tapos impake, tapos pag may time pa maligo tayo uli. So kita-kits na lang tayo siguro dun sa Palumpon pag nasa motor na tayo pauwi. Okay, let's go. So kung may mga tanong pala kayo about dito sa Kalangaman Island, so mag-comment lang kayo, sasagutin natin yan kung kaya natin sagutin yung tanong nyo. So yun lang.